Ohay gozaimasu, Sasaki desu. Hello, good morning po. Kamusta po kayo? Ito to ngayon. At ito po aking iniinom na calcium. At ito po. Yan po, dinis po tayo. Binabad ko na po yan. Kamusta po? Ito po. At kamusta po kayo? Aware lang po tayo. Napapanood ko po ngayon yung mga bata nangingisay dahil nga sa lakas ng radiator ng gadget po, ng cellphone, etc. etc. po. Orasan nyo po unang-una ang mga anak kasi kahit din po ko pag ilang oras po medyo lumalabo po yung mata ko. Ingat-ingat po tayo sa aware tayo sa mga anak natin. Tayo matatanda na po yung mga bata po. Kahit nga din itong mga apo ko hindi rin mapigil pag inumpisan. Kailangan tapusin talaga Kaso may napanood na naman po ako na nangingisay yung bata dahil nga sa lakas ng radiator po ng gadget po. At about naman po sa ngayon nag-viral po na banyo queen ng Hong Kong. Inday Elepante, makinig ka. Sinagi mo pa. Sarap na sarap ka, bitin, di ba? Tuloy mo yan o natuloy na noong mo pag ginagawa yan. Hindi yan first time na ginagawa mo. Ngayon, ang hindi importante ang mga tao. Ang masakit dyan yung mga anak at asawa mo na hindi na pwedeng mabura. Ang ibang tao, wala kang pakialam. Ano lang yan, chismis lang yan. Pero yung masaktan mo ang damdamin ng anak mo, ibang klase yan, mahabang proseso po yung healing yan. At hindi ka naman pinilit ng lalaki. Talagang hinahawakan ka. Kahit ano pong lasing mo, alam mo ginagawa mo. Dahil ganyan din po ako noon. Pero hindi naman ganyan na kumandong na ano-ano. Diba? Kami nga, inaabot pa ng 2 araw, hanggang 1 araw. Doon na nga nakita naman ninyo yung mga aking live. Nakita pa nga yan ni Napolis hanggang hinahanap ko na yung sasakyan ko, saan na naiwan yung sasakyan ko dahil nga sobrang, diba? Gawain ko yan, day. Diba? Huwag ka mahiya. Pero, ang dyan yung huli na. Yung kahiyan ng part ng, yung bulihin ng anak mo. Yung bulihin ng asawa mo sa mga kamag-anak niyan. Yan, diyan ka talaga malulumpo ng kalungkutan. Ingat-ingat po sa panahon po talaga ngayon. Lahat po ng mo, laging may camera, lagi mong iisipin. Kaya ingat-ingat talaga po tayo ngayon. Iba na po ngayon ang technology. Kung dati tahimik, tsaka yung mga kabataan ngayon na binubugbog, tanungin nyo lagi anak ninyo at magpunta po kayo sa school, kamustahin niyo po yung anak ninyo sa mga activities po niyan. Kamustahin niyo po, pumunta po kayo sa principal, kamusta po yung anak ko. Hindi yung panatag lang po kayo mga magulang. Kasi hindi po ako perfecto, hindi po talaga ako marunong magluto. Pero maasikaso po ako sa anak ko. Alam niya namang anak ko. Hindi pwede sa akin yan, lalo na si Shota nung maliit, may hika po yan. Ihatid ko yan na mula dito, ilang taon siya magti-3. Uuwi yan ng mga alas 5. Pero yan, hinatid ko yan. Anong oras yan umiinom ng tubig, anong oras yan kumakain, anong oras yan natutulog, anong activities niyan, papano. Yung nalaman kong binibilad ninyo ng 2 araw, pumunta ako ng principal. Binababad niyo yung anak ko ng 2 oras. Alam niyo may hika yan. Nung bata po yan. Simula nun, at hindi ko yan pinaglakad. Senyorito po yung anak kong bunso. Diba? Aware po kayo. Diba? Magtanong po kayo. Hindi yung anong busy. Talagang lagi nasa isip natin, puro pera, bayaran dito, bayaran dun. Diba? Ibang-iba na po ngayon. Dati super tahimik at talaga ngayon sa panahon ngayon puro bastusan na lang po. Alam niyo yung katulad dyan yung sikat na komedyante, bastusan. Hindi pwede po yan dito.
Wala na pong respetuhan. Sindakan po tayo. Bakit ba kayo pumapayag ng ganyan? Pwede ka mag-show din naman ng porket kasi sa atin kasi power, money is power eh. Dito po, wala na po ko talaga masasabi sa about sa inyo, sa Pilipinas po. Wala po ko masasabi. Wala nang respetuhan. Napakinabangan mo, paano mo hindi ginagawa niyong katatawanan. Kasi bawal lang po dito sa YouTube ang hindi ko po yan kasi area. Pero bakit po ganun? 'Di ba? Kaya yung mga ibang bansa maliit ang tingin sa atin na nagsisimula napapanood po yan, natatranslate po yan ng Japanese. So sa buong mundo nakatranslate po yan. Ang lalo nyo pinapayagan nyo na liit-liitin po tayo sa Pilipinas. Hindi po nakakatuwa. Kami naman po lahat po dito ay tumutulong po sa ating bansa na para umandal mga OFW na mga talaga malalaki po sweldo namin. Tumutulong kami sa inyo. Pero respeto po. Vlog ako ng vlog, angat ako ng angat, tas kayo naman nagpapadown. Nakakainis na. Ewan. Di pa po. Hindi po ako nagagalit. Kasi ang galit lang naman ako sa puso ko eh. Tapos po yung mga batang nambubuli, kayong mga kabataan, ano bang gusto nyo patunayan? Yung matakutan kayo ng mga tao, katakutan ka, walang matatakot sa'yo. Wala. Sa bandang huli, kukuyugin ka pa. Ang maganda sa isang bata ay i-proud mo ang iyong magulang. Ipakita mo sa iyong mga magulang ang paghihirap nila sa iyo. Doon ka makakabawi sa buong ninyo, yung lugar ninyo. Ganun ang magandang asal ng bata. Hindi yung saan ka mapupuntan, takbo ka ng takbo sa mga pulis, sa mga o kaya makursunadahan ka din ng kapwa mo siga. Huwag po nyo pairalin yung ganyan. Sayang inyong mga kinabukasan. At tandaan nyo kay mga kabataan, hindi nyo pwedeng laktawan ang pinagdaanan ng inyong mga magulang. Dahil bago nyo marating ang edad namin, magdadaan po kayo. Marami po kayong kakainin na butil ng bigas. At experience po. Kaya noon ng bata ako, bakit ang matatandaan, yung pala, sasapit din pala pagdating ng araw. Kakainin mo lahat ng sinabi mo, at lahat pala tama pala ang sinasabi ng matatanda. Aware po kayo, katulad ako ngayon. Yung anak ko, dati kaskasera din ako maneho, ganyan-ganyan. Nung anak ko na, Diyos ko, doble dinadaga po ang lalo si Hitomi. Naku po, wala na po ko masasabi sa anak ko, tahimik yan. Matindi, matinik yan. Pero takot ako dyan, panagsalita yan. Kasi mahal ko po yung anak ko eh. Iba yan. Iba. Dahil sobrang pagmamahal ko sa aking mga anak. Diba? At okay naman po ako ngayon. At baka isang araw ipa-close ko na yung aking Facebook. Baka bukas din po. At pasensya ka na dahil kung naging homemaker ako. Mga kwento na lang kayo ng buhay ko. At isang the best na po ito. At kumare, huwag niya rin mo akong subaybayan dahil walang patutunguhan. At okay naman po ako. Diba? Patuloy ko pa rin to dahil sa September, nakalib po kami, wala pong problema. Dahil nabayad po kami ng aming kagandahan nga lang po talaga dito sa Japan. Paano ko na sa Pilipinas, kapakyawan. Nga na, di ba? About naman sa wala na, mga kwento na lang po kayo. Mag-ingat po tayo sa ating sarili at maging malakas po ang ating katawan. At mga 30s pa, pwede pa siguro. Joke-joke lang pag may time. At ito ngayon, ano bang gagawin ko?
O paano? Magdilinis muna ako ng kusina ko, ha? At, diba? Binabad ko muna kasi yun. Nababad yun. Paano po? Thank you po.